Noong dekada 50 hanggang kalagitnaan ng dekada 90, dito sa Avenida, dito sa Maynila, mahaba ang mga pila pag may bagong pelikula. Pinipilahan ng pelikula. In fact, noong December ng 1973, pinilahan ang pelikulang The Exorcist ni Miss Linda Blair sa lahat ng sinihan sa buong mundo. Ito po ay isang blockbuster na movie. Subalit maraming mga tao ang naduduwal, nasusuka habang pinapanood yung pelikula, yung iba nagkaroon ng mga reactions. Massive reactions. Hindi maintindihan why, what happened. And then nagkaroon ng mga chika, mga chismis during that time. Ang makakapanood daw ng Exorcist, right after 10 years, mamamatay. But lahat naman po ng yan parte lang po ng promo, no? At kami po ay nakapanood na rin po ng Exorcist ilang ulit. At yan, may DVD po dito ng Exorcist. May namatay ba? Wala po. Part ng promo, no? Why? Pumipila tayo sa sinihan nung araw. Ako, nung uso yung pilahan sa sinihan, medyo bata pa tayo noon, no? Lord of the Rings, Harry Potter. Wow, Harry Potter, natatandaan ko. Talagang grabe. Talagang, oo, mga bata pa kami noon po dala namin yung pinsan kong maliit, no? Tapos, ayun, talagang bibili ng popcorn. Sa Mega Mall po kami nanood. Tapos, bumili kami ng, ano bang tawag dito? Yung soft drinks. Hindi soft drinks. Parang Slurpee. Parang ganon. Yeah. I remember those days. Pipila ka kasi nandun yung enjoyment mo to watch the movie. Ngayon, yung pinipilahan mong yan ngayon, or should I say, yung pinilahan namin na yan dati, nasa mga smartphones na lang natin, pwede mo nang i-click. Basta nakasubscribe pa lang dun sa, halimbawa, sa Netflix, o kaya meron kang YouTube na mas, ang tawag dito, mas premium, pwede mo panood ang mga yan. So, nagbabago po ang panahon, tama po ba? Pero gusto kong pagmasdan po natin ang katotohanan po dito. Pumipila tayo kasi gustong-gusto po natin, di po ba? Tama po ba tayo? Pumipila rin tayo at the same time dahil kailangan. Dalawa po yan Pumipila ka dahil kailangan mo, pumipila ka dahil gusto mo. Pero mas masarap po yatang pumila pag gusto mo. Like for example, during the 1970s, dito po sa Tower Records sa America, sa Los Angeles, California, USA, tuwing Tuesday, naglalabas ng mga bagong albums ang mga favorite artists nila, no? Mga lolo't lola natin. And my lolo once told me, nakabili siya ng plaka ni Elvis Presley doon sa Amerika, no? At pinilahan nila yon nung ito ay na-announce na ilalabas. Especially during that time, matanda na si Elvis, medyo mataba ng kanyang katawan. Nandito pa po yung plakang yun, Live po yun na plaka ni Elvis. Pinilahan. Kasi gustong-gusto nila yon. Kaya pipilahan niya. Ganon din po ang pag may bagong, hindi na po ako magbabanggit ng brand. Pag may bagong labas na mga gadgets, ito panahon na po natin ito, pinipilahan. Alam naman natin kung anong klaseng yan. Mansanas yan, di ba? Yang mansanas, pinipilahan. Yung iba, pinipilahan din pero hindi po ganyan ka-massive. Okay? Grabe yung mansanas. Pero I don't know kung sila pa rin ang nangunguna ngayon. Paki-type na lang po sa baba. Ba't po natin pinag-uusapan to? Meron po bang significance to? Malaki po. Sapagkat pinipilahan mo ang tiyak gusto mong bagay. At masayang-masaya ka, you will start dun sa pinakalikod. At pag dumating ka na roon, dahil gustong-gusto mo na yung bagay na yun, mabili mo na yung maring CD yan, o LP, o plaka, o cellphone na bago, na premium, na cellphone, no? Bahala ka kung ano yan. Pero ito yung gusto ko sabihin po sa inyo. Pag nakuha mo na yan, malalaos din yan. Diba? Tapos, doon naman po tayo sa parte na pumila tayo because kailangan ito. Because it was needed. Na-experience natin yan 4 years ago.
Because 5 years ago, when COVID-19 strikes the whole world, wala pa po yung bakuna na tinatawag na vaccine. Not until 2021, I had my shot. Moderna po ang aking brand. Pumila po ako ng almost 2 hours just to get it. O should I? Wala naman po, wala. Natatandaan ko. No, sorry, hindi po. Siguro mahigit 1 oras lang po siguro. Kasi may kakwentuhan ako doon eh. Yung brother natin sa Lord, no? Hindi ako nainip. Pero alam ko 1 oras lang po, sorry. Wala po, hindi ako inabot ng 2 hours. Kasi nag-take kami ng vaccine nung medyo pahuli na. Hindi po kami nag-take nung kasagsagan na talagang pagkadami-dami. Pero ang point ko rito, pumipila ang mga tao because needed. Una, needed. Pangalawa, dahil masarap, dahil gusto mo. Hey, magkakaroon ako ng bagong telepono, magkakaroon ako ng bagong gadget. Uy, mapapanood ko rin. Pili ko lang gustong-gusto ko sa malaking screen. Pinilahan mo sa gusto mo. Pero alam niyo po ba, sa mundong ibabaw na ito, may darating pong panahon na kung saan, makinig po mabuti, pipila ang mga tao dahil puwersa po sila. Napuwersa sila. At kailangan nilang kumain, kailangan nilang mabuhay, kailangan nilang mabusog. Dahil pag hindi sila pipila, papapatay sila, patutugi sila. Yan po mangyayari sa tribulation. Ano ang kaibahan naman doon? Well, pipila ka dahil gusto mo ng comfort. Pero yung comfort na ibibigay sa'yo, I am so sorry to tell you this. Pansamantala lang, pansamantala lang. You will never, ever have a comfort life or a comforted life dahil ginawa mo yan. You will end up in hell. Alam niyo po ba, kapag ka natatakan ka na po niyan, ng 666 na yan, no? Tingnan niyo po sa litrato, parang sinihan na nakapila. Pag natatakan ka na niyan, alam niyo po bang ibig sabihin nun? You are being owned by the devil himself. Satanas, Satan. Pag-aari ka na ni taning for the rest ng buhay mo. For the rest of your life. Ito po yung tinatawag nilang no way out. No way out ka na. Ayan na. Tapos, darating ang panahon na, bakit ba ako nagpatatak? Yan, yung picture sa baba ng babae. Bakit ba ako nagpatatak? Pas iiyak ka. Sorry. Then you will tell Jesus how sorry you are. Panginoon, so sorry po. Lord, maski may tatak po ako, kunin mo na lang po ako. No way. Ang Panginoon hindi babaligtad sa kanyang word. Ang kaligtasan, pagkatapos po ng rapture, ay ang nakalagay po sa Apokalipsis. Ito po ang nakalagay doon na talata. At silang mga pinugutan ng dahil kay Kristo Jesus sa pagpapatotoo sa kanyang pangalan. Ganun man na nangyari, at least you belong to Christ. Bibihisan ka rin ng glorified body at papasalangit at papasa Panginoon ka rin mapakailanman forever. Mas maigi. Malungkot po pag pumila ka dyan. Yung iba-iba po ang dahilan ba't nasa pila sila niyan. Una, gustong mabuhay. Wala, hindi sila makakakain. Sabihan, hindi ka makakabenta, hindi ka makakabili. So, win-win solution sila sa'yo. Wala ka. So, against your will. Yung iba dyan, I believe ko against their will, pero mas gusto nilang mabuhay dahil takot silang mapugutan, kaya magpapatatak na laang. Amen po ba? Amen. Kaya ang mangyayari, yung iba naman nandyan dahil yung komportableng pamumuhay, ayaw iwanan. Pero tandaan nyo po, pansamantala lang po yan. Kaya kung naiwan ka at napanood mo, saksayan mong video ito, please consider this. Choose Christ over death. Choose Jesus. At kayo naman po nakikinig, choose to be a daily good vibers. You know? Choose Jesus' finished work. And after choosing Jesus, choose to be a daily good vibers. Be a good vibers, my friends. You know?
Because dito, walang ibang bida kundi si Jesucristo na namatay sa krus, nag-alay ng kanyang sarili upang lahat, past, present, future, all of our sins, kanyang binayaran. No? Pagbayad na, wala ka nang gagawin. It's only a matter of knowing the grace of God. Then after you knew it, makakatitiyak ka, makakasama ka sa rapture. Dahil ang ira-rapture lang ni Jesus, yung mga believers niya. At mangyayari ang rapture bago dumating ang 7 years of tribulation. Mangyayari yan. Why? Dahil nakasulat sa Bible. Thank you mga ka-good vibes. God bless po.